Okay, magandang gabi po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman patungkol po dito sa nangyari sa Senado kanina. Una, itong si Senator Bato de la Rosa. Actually, dalawa sila, di ba? Senator Bato de la Rosa at itong si sino itong isa? Si Senator Marcoleta. Silang dalawa po ang ire-react natin ngayon patungkol po dito sa reklamo nila dito kay Senator Soto. Medyo may konting reklamo sila dito sa liderato ni Senator Soto. Itong kay Bato, ini-emphasize niya dito na medyo parang narinig niya sa mga media interview nitong si Soto na sinabi niya mga gimmick ng minority. Yun ang hindi nagugustuhan ni Bato. Kasi hindi naman, sabi ni Bato, hindi naman ito noontime show na sasabihin mong gimmick. Senado po ito at seryosong bagay po ang mga ginagawa natin dito. Isa lang yun sa mga reklamo ni Bato sa liderato nitong si Senator Soto. At ito namang si Senator Marcoleta ay nagpalabas rin ng kanyang hinanaing dito kay Senator Soto. Nang nagkomentaryo itong si Senator Soto patungkol po na parang dinidiscredit niya ang mga parang pinatutungkulan na rin niya si Senator Marcoleta, pero hindi lang niya inamin kasi sabi niya wala raw siyang pangalang binanggit. Sinabi kasi niya na hindi naman lahat ng lawyer ay magaling mag-imbestiga sa patungkol dyan sa korupsyon. Meron pa nga dyang iba, no, na hindi lawyer na si Ping Lacson na yung pinatutukulan niya. Hindi man lawyer si Ping Lacson. Siya man yung pumalit kay Senator Dante Marcoleta, no, si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Mas magaling raw 'yon. So syempre, nasasaktan rin itong si Senator Marcoleta sa mga sinasabi nitong si Soto. So yan po ang ating ire-react, dalawang video po ito. Unahin muna natin itong kay Senator Bato de la Rosa at yung kay pangalawa, Senator Marcoleta. Maganda kasing pakinggan itong dalawa kasi si Senator Bato is very brave and ito namang si Senator Marcoleta ay tumpak na tumpak kasi nagbabase kasi sa batas itong si Marcoleta at sunog na sunog itong si Soto dito. Okay, so yun po ang ating ire-react ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna akong i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, mag-like and share para marami po ang makarinig at maalam ang katotohanan sa nangyari ngayon sa ating gobyerno. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay, so sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa aking channel. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so start tayo. Unahin muna natin itong kay Senator Bato de la Rosa. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, since nabanggit mo na lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news na when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because
being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una yung... Sa totoo lang, no? Marami pong humahanga dito kay Senator Bato sa ginagawa niya dito. Kasi, prangka matapang, no? Hindi po siya nahiyang sabihin kay Senator Soto na masama ang loob niya sa sinabi nitong si Senator Soto. Sunog siya dito si Senator Soto ito. Patay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ito pa yung na-observe ko kay Senator Bato yung mga expression niya, ang galit niya, ang ikinasama niya dito kay Soto, genuine hindi plastic. Okay? Na kay Soto na yan kung paano niya ito tatanggapin. Di ba? Ito, patuloy. Minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kami po ay ang galing ng banat ni Bato doon na nabanggit niya yung noontime show na hindi ito gimmick. Kasi ginamit mo yung word na gimmick, Senator Soto. So sinabihan siya na hindi po ito noontime show. Actually, patama yun na artista ka. Galing ka sa Itbulaga, noontime show. Hindi po ito noontime show. Senado po ito. Mambabatas po tayo. Bakit mo gagamitin ang word na gimmick? Di ba? Irresponsible ka, Senate President ka. Sasabihin mo yung minority na gimmick? Di ba? Ayan tuloy, binanatan ka ng Bato. May konting pitik na yun ang na-observe ko. Konting pitik na parang natatamaan. Artista ka lang artista ka. Kung sanay ka dyan sa mga gimmick-gimmick nyo sa Itbulaga, sa noontime show, huwag nyong tularan, huwag kang magbanggit ng gimmick-gimmick sa minority, kaya seryoso yan sila. Ang pinag-uusapan natin dito, buhay ng taong bayan. Ninakaw ang pera ng taong bayan tapos sasabihin mo gimmick-gimmick, utot mo nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, ako po'y nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to
So, yan ha. Na-realize dito ha, ito yung nakita ko sa nangyaring ito. Parang na-realize ni Senator Soto na hindi pala basta-basta itong si Senator Bato. Kasi akala niya siguro na yun pa rin si Bato. Kasi nagtagpo na naman sila dito sa 20th Congress. Meaning to say, noong time na rookie pa itong si Senator Bato, hindi masyadong lumalaban itong si Bato di ba? Pero ngayon pagbalik ni Soto dito sa Senado, wala na. Lumalaban na. Marunong nang magprangka si Bato. Baka akala niya in small time niya si Bato. Alam mo, Tito Soto, mas magaling pa nga yan sa inyo, itong si Senator Bato. Magaling pa yan. Ikaw, naging konting may kaalaman ka lang sa Senado because matagal ka na dyan. Diba? Paulit-ulit ka na naging senador. Pero yung mga prinsipyo mo at yung mga balimbing ka rin Kasi po, nalilink ka ngayon dito kay Vico Soto. Kasi kaaway si Vico Soto at si Diskaya, parang kinakampihan niya itong si Vico Soto ngayon, na sasabihin na parang hindi ito pamumulitika. Anong hindi pamumulitika? Ano yan kumbaga uncle uncle kayo ni Vico Soto. Tito nga tito ka ni Vico Soto. Tito Soto. 'Di ba? So si Vico Soto binabatikos ngayon kasi ang focus lang niya si Diskaya anong binatikos mo kay Diskaya? Si Diskaya nagprangka na nga nagsabi na nga ng totoo na si Martin Romualdez yung binibigyan nila ng 25%, Zaldico 25%, tapos ngayon si Vico Soto ang idinidiin niya, ang kanyang mga biniblame si Diskaya na sinungaling si Diskaya, di ba? So ikaw, Tito Soto, para yung taong bayan ay maiiwasan nilang sabihin na ikaw ay tuta ni Romualdez, makinig ka sa mga kapwa senador mo dyan. Mas pinakikinggan mo pa ang House of Representatives kaysa mga senador Anong tawag sa'yo? Tuta ka. Anong gustong gawin ni Bryce kung saan siya gustong makulong? Pinapayagan mo. Di ba? Ngayon, si Bryce gusto na naman niya dyan sa Senado. Pumunta na naman sa Senado. Di ba? Tama nga yung sinabi ni Jinggoy Estrada na kung anong gusto ni Bryce, sinusunod nyo. Yun pa ang nagsisinungaling, yun pa ang sinusunod ninyo, di ba? On record, the recommitment of Mr. Hernandez. When I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls. Alam mo, reason mo na lang yan. Kasi nasabi mo na rarason ka pa, ang obvious na Were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Hindi unparliamentary. Prangka lang si Bato. Natamaan ka nasasaktan yung ego mo Huwag ka nang magrason pa. But nevertheless, I will answer you. Like for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba?
So ayun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, Ikaw naman, Soto, bakit mo kasi mag-answer ka ng trolls? Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, senador to senador. Rason ka pa sa trolls eh. the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body, we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Vice Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area dun po sa PNP Custodial Center. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague Senator Marcoleta who raised the issue that why was he put in the PNP Custodial area and not to the Senate detention facility, which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensued. After the debate, I asked for a minute suspension and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my recommendation. And then after we started the session once more, the motion was done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, the Senate President granted the request as the chairperson of the Blue Ribbon Committee requested that he be brought back to the Senate, which was really, yun talaga ang posisyon ng gusto ng ating minority at the time, para wala ng gulo, pumayag po kayo na dito na lang sa Senado at may request na rin po, for the record, may sulat po si Bryce Hernandez, ang mga abogado niya, na ibalik siya dito at yan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So, the Senate President acted on the request na gusto ibalik na lang po dito. Tayo naman po ang tayo naman po ay may kustudiya niya sa kanya. At as a matter of fact, while watching the press con of our distinguished colleague Senator Marcoleta, nung tinanong sa kanya, sinagot po ni Senator Marcoleta ay tama naman po yan, dapat talaga dito siya sa Senado kasi tayo po ang may kustudiya. Sinabi po ng ating mahal na senador yun. So we also pursuant to Article 6, Section 6 of the rules of the Blue Ribbon Committee, which states, a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such a place, be designated by the committee or concurrence of the Senate President by either the... Alam nyo, ang comment ko lang dito kay Mig Zubiri, na insecure ito kay insecure ito kay Cheese Escudero. Kaya nga siya isa sa mga pumayag na palitan itong si Cheese Escudero, di ba? Pero alam ko naman na itong si Senator Mig Zubiri ay sang-ayon rin naman ito kay Senator Marcoleta. Pero si Cheese Escudero lang ang punteriya dito. Insecure. Pero ganun pa man, patuloy lang siya, no? Na kung saan yung tama, doon siya. Tuloy tayo. Order, commitment order. And under that commitment order, wherein the witness cited contempt refuses to produce documents required of him and her, or to be sworn or to testify, or maliciously evades or misleads the committee, or otherwise purge himself or herself of that contempt, may be ordered
to be committed to any jail or prison facility upon recommendation of the committee through the chairman or the concurrence of the Senate President. So in this case po, the chairman had requested that he be brought back to the Senate for detention. It's not a violation of any rule, Mr. Chairman. Mr. President, thank you. Yes, the minority leader is recognized. Mr. President. So ayun, yun ang ano ha. Sabi rin ni Mig Zubiri. So punta tayo ngayon dito sa kay Senator Marcoleta. Ito, pakinggan yung mabuti ha, kasi magaling po itong sinabi ni Senator Marcoleta. Ang punto ni Senator Marcoleta patungkol po dito kay Senator Soto. Ito naman, react tayo dito. Mr. President, I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Yeah, Mr. President, just to, before, my apologies to Senator Marcoleta, because Senator Erwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give his privileged speech. Well, if Senator If Senator Erwin is willing to give way, we have no problem, Mr. President. All right, go ahead. You may proceed. And besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Pakinggan nyo ha lahat kung paano sinunog ni Marcoleta itong si Senator Soto. Pakinggan lahat. Okay. Mr. President, I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination or any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direksyon na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay... Di ko rin maintindihan itong si Soto. Bakit na binanggit pa yung hindi abogado, hindi lawyer, di ba? Abogado ka naman pero hindi ka naman magaling mag-imbestiga. Bakit na babanggitin mo pa yun? Di ba? Magkaroon kasi ng malis yung ganyang style eh. Kasi abogado si Marcoleta eh. Tapos papalitan siya ni Ping Lacson na hindi lawyer. Oh, di ba? Oh, sunog siya dito eh. Pahiya siya dito kay Marcoleta eh. Oh. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo,
with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yun. At yun pong affidavit na yun, o subscribe sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Sir President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para i-rekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay naayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kaagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang press con ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan munang ibalik ng mga Diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna
yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina sinabi ko kung bakit Sobrang sunog siya dito, itong si Soto. Yan ang problema kapag hindi lawyer. Hindi lawyer liar ang wala naman ganun, pero nakukumpara natin ang kukote ni Soto at ni Marcoleta, di ba? Ganyan po, magaling kasi si Marcoleta. Itong isa, hindi kasi lawyer ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung sino at gaano ang isosoli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po Prospective lang pong mag-a-apply Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat isa pa rin itong si Rimulya Lawyer itong si Rimulya, pero di ko maintindihan bakit nasabi niya yun. Na isauli muna yung mga ninakaw ng mga diskaya raw bago nila ilagay sa Witness Protection Program itong si Diskaya. Ako po'y nagtataka doon Kasi paano mo isasauli ang mga pera na yun kung hindi natin imbestigahan? While nag-imbestiga tayo, dapat ilagay natin sila sa Witness Protection Program para makapagsabi siya kung sino-sino itong mga taong ito. Kagaya ng nabanggit niya itong si Martin Romualdez at si Zaldico. Malaking tao yun. So nanganganib po ang kanilang buhay. Kung sasabihin mo na hindi naman mamamatay tao itong si Romualdez at si Zaldico, pero nanganganib pa rin ang buhay nila. Kasi if you will try to observe, binabato na nga sila doon sa gate nila, di ba? Ng taong bayan. So kailangan nilang mapunta sa Witness Protection Program whether you like it or not. Kasi nakasaad po, hindi po yan nakasaad sa batas na kung hindi mo isasauli yung ninakaw mo, hindi ka mapunta sa Witness Protection Program. Isa yun sa mga Rimulya, saan hindi ko maintindihan kung saang batas yun. O meron bang batas na ganun? Di naman akong lawyer pero nagtatanong lang ako. Kasi mismo itong si Senator Marcoleta ay na-confuse rin sa sinabi niya, di ba? Ayon naman ay magka-partner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligta rin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas
Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ. Baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni katitingman? Ito po yung nakakalungkot. Sunog ka ngayon, ha? Sunog ka ngayon, Soto. Noong September 10, sa billionaire interview with Ms. Corina Sanchez, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yan po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House, makatid parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya, sworn affidavit, sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung siya, yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Grabe yung logic ni Marcoleta dito, no? Sunog na sunog itong si Soto talaga. Oh. Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi nyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayo mag-away-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipat po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing gano'n. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko po ngayon ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa para sa ganon, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Thank you, Grabe. Senator Marcoleta. Senate Majority Leader, Yes, Senator Kiko Pangilinan would like to be recognized, Mr. President. an objection? Yan, grabe, no?
Ibig sabihin ni Marcoleta, no? Ito short lang. Logic ni Marcoleta. Kapag si Bryce Hernandez ang magsabi na nanganganib ang kanyang buhay dahil may nabanggit siyang senador na sangkot sa flood control, pinapaniwalaan kaagad ng Senate President. Pero kapag ang Diskaya ang may nagsabi na gusto niyang magpalagay sa Witness Protection Program kasi nabanggit niya ang pangalang Romualdez at Zaldico, ayaw niyong mailagay siya sa Witness Protection Program. Di ba? Di, tama talaga yung mga sabi ng taong bayan. Natuta ka ni Romualdez. Parang mas pinapanigan niyo pa yung ginawa ng House of Representatives eh. Halatang pinoproteksyonan si Tambaluslos dyan. Di ba? Yun ang logic ni Marcoleta. Dapat equal ang treatment natin sa dalawang resource person. Di ba? Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa topic po natin. Anong masasabi nyo? Tama si Soto o tama si Marcoleta? Okay? Ilatag nyo po ang inyong argumento at usap-usap po tayo sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan na nangyari ngayon sa ating lipunan. And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, if this is your first time nanood sa aking channel, i-consider na i-subscribe itong channel na ito kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, no? At updated ka pa sa ating mga videos at sa mga balita ngayon, okay? So guys, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.